Ganang araw mga kabutingting. Tutuloy na natin itong pag-share sa inyo ng tungkol dito ng kaalaman dito sa rep kung paano magkumpuni ng rep. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng rep, ha? At mag-quality. Halimbawa, ika-quality natin yung rep. Unang-una natin gagawin, ayan kasi ito kasi in-skeleton ko itong mga kabutingting eh. Kaya ako ito in-skeleton para makita natin yung daan ng tubo ng mga modelo ngayon, ano? Ayan. Ayan siya mga kabutingting. Skeleton siya. Pinagtiyagaan ko talagang balatan yan dahil para malaman natin kung saan tumakbo yung mga tubo, no? Ito ang evaporator, ha? Ayan ang evaporator. Diyan lumalamig ang ano. Pag-aaralan muna natin mga kabutingting kung asaan ang mga tubo na lumalamig at umiinit. Ito mga kabutingting, itong mga tubo na yan na nakadikit sa gilid, umiinit yan, ha? Umiinit yung tubo na yan. Kaya pag yung rep umaandar, madadama natin mga kabutingting, umiinit sa gilid. Kung saan siya umiinit, may tubo ron mga kabutingting, may tubo yon. Halimbawa, hanggang dito sa ibabaw nga mga kabutingting, nagiinit yan yung iba. Tapos yung iba, pinakailalim, nagiinit. Pag nagiinit yun, ang ibig sabihin yun, may tubo na condenser. Condenser niya nakadikit doon sa gilid na yon, sa side na yon. Dalawa yan mga kabutingting, itong isa pa. Oh. Yan. Ito naman ang suction line. Suction line. Ito capillary ito eh, capillary. Ang trabaho ng capillary, saka filter, no? Sandali. Kukuha lang ako ng plies. Sandali. Tanggalin natin to para kita natin. Ito. Ayan, no? Ayan, mga kabutingting. Ayan. Ito kasi, ang motor kasi mga kabutingting, sa mga baguhan lang, yung mga hindi pa tayo nakakaalam yan, pag-aralan muna natin yung system ng pagtakbo ng preyon sa loob. Kung paano nag-ooperate ang motor. At paano lumalamig. Kung paano nag-ooperate ang preyon, kaya lumalamig ang evaporator. No? Ito ang suction line mga kabutingting. Higop yan, higop. Ito naman ang charging line, hihigop yan, no, pag dito tayo nagkakarga. Ito ang suction line, ayan. Ano to? Ito suction line pala. Discharge line mga kabutingting. Papasok dito, ayan, ayan o, yung tubo niya, ayan o. Papasok dyan, iikot-ikot. Ang una, ito ang una, no, pasok doon, ang dulo dito sa filter, ano? Kaya kung magli-leak test tayo mga kabutingting, halimbawa, ang duda natin, condenser, di ba? Sa condenser. Kasi di ba yung mga rep ngayon, yung mga rep kasi, ano eh, pag nasisira yung condenser, nilalagyan na lang ng condenser sa gilid. Ito katulad to. Ayan, sa gilid lang nilagay, oh. Ayan, dito sa gilid. Dito kasi nilagay sa gilid kasi may control dito. Hahanap pa tayo ng mga rep na, to, isa. Ayan, nilagay din sa gilid. Oh, sa likod. Bali, ang ano niyan, ang condenser niya, nasa gilid din, katulad nito. Katulad nito. Katulad yan. Nabutas yan. Nabutas. Kasi hindi natin maipaliwanag kasi nakasarado eh, no? Minsan kasi, kaya nabubutas tong condenser, nang wala naman, nasa loob naman, may takip naman. Yung ducting, yung duct tape, no? Kasi bago siya buhusan ng styro, dinidikit yan sa yero. Merong duct tape yan. Yun siguro ang nagpapakalawang dun sa tubo. Kasi bakal siyempre, kinakalawang siya dun sa chemical ng duct tape. Yung aluminum tape na yan, duct tape yan.
Yan, yung duct tape, teka, kukuha lang ako ng, kasi ano yan eh, sa duct, kaya na ano yan, kinakalawang dahil dun sa duct tape, no. Kukuha lang ako ng sample ng duct tape, mga kabutingting. Ipakikita ko sa inyo na talagang dinidikitan niya ng duct tape. Parang ganiri yan, mga kabutingting, oh, ganyan. Ito yung tape na yan, oh. Yan yung tape na yan. Ito kasi tansuto, kaya ito kasi binaklas ko eh. Minsan kasi talagang minsan pag sinisipag ako rito, binabaklas ko yan eh. Baka mamaya kasi tanso eh. Ito tanso, nakakuha ko. Napakaswerte ko, nakakuha ko ng tanso. Tapos bago ko binigay sa mga scrapper yung kaha, no? Ayan. Yan yung, kaso nga lang kasi yan, bakal kasi. Bakal, tas medyo manipis pa. Kaya, pag nag-moisture, nagpawis, di ba? Lalong-lalo pag hindi ginagamit. Yung kasi yung chemical niyan eh, parang ano eh, maano eh, di ba? May pandikit. O, di ba? Yung maaring gumawa ng kalawang 'yon. Doon nagsisimula yung pagkalawang, kaya nabubutas. Yun ang hinala ko kasi iba bago pa yung rep eh, 2 taon lang. Nabutas na condenser. Ang gagawin ng technician, lalagyan kagad ng charging light, kakarga ng preyon. 2 linggo lang, wala ng preyon. Oh. Sa akin kasi, ang ginagawa ko rito, ililigtas ko muna evaporator. Pag okay ang evaporator, automatic yun, lalagyan ko na lang ng condenser sa likod. Marami nga ako rito mga condenser na stock eh. Ipakikita ko sa inyo mga kabuting. Mga kabuting yan, mga stock ko yung mga condenser. Nag-i-stock ako ng condenser. Kasi malayo bili yan sa amin dito eh. Pag ako tinatamad, kapan ako lumabas eh. Kaya yun mga kabuting-ting, ganon, nilalagyan na lang sa likod ng technician. Halimbawa, katulad nyo, hindi naman tayo technician, nakakaano lang tayo, nag-aaral-aral pa tayo. Pag nakakita kayo ng condenser sa likod o gilid, o dinagdagan, katulad nito, dinagdagan. Ito naman kasi, meron din akong ginagawa rito, dinagdagan ko lang. Teka kasi mga kabuti, pakikita ko sa inyo. Na mga kabuti, sariwang-sariwa ito, kagagawa ko lang ngayon ito. Ano, maaso pa. Ito mga kabuting-ting, dinagdagan ko to ng condenser. Dinagdagan ko naman ng condenser to. Ayan, dinagdagan ko ng condenser yan sa likod. Kasi, yung tubo naman nere, may tubo pang pumasok dyan eh. Ayan, saan ba yan? Ayun mga kabuting-ting, oh. Ay, ito. Ayan, may tubo pa yun. May tubo pa dyan eh. Ayan o yun, oh. Ito. Ayan, tubo yan. Ayan, tubo yung maputi-puti na yan. Yan, tubo yun. Pinutol ko yun, dinuktungan ko lang nito. Kasi may umiinit din, double door kasi ito eh. Marami tong coil na evaporator coil. Malaki din yung evaporator coil. Kaya hindi natin pwedeng iduktong lang sa condenser talaga niya. Kailan dagdagan para hindi masira yung compressor. Ngayon ganito, para malaman natin sira yung condenser, puputulin natin dito syempre, no? Puputulin natin yung unahan. Ito unahan, di ba? Nandito yung una, magtatapos dito sa filter. Magtatapos sa filter, tapos yung capillary, ayan, no? Nagtatapos siya sa filter, no? Kaya ang gagawin dito, puputulin para magligtas tayo, puputulin, hihinangan yung dulo para masarado. Halimbawa, pinutol, pak, sarado, hinangan. Tapos pinutol to, tsak, lagyan ng charging line. Tapos, siyempre, lalagay nyo sa gauge. Di ba i-actual natin yun? Tapos, ang pinaka-dictest niyan, sa rep lang tayo muna. Lalagyan mo lang siya ng mga nitrogen na, pwede na, mga 200. Kasi, ang ano lang ang pressure dito niyan, siguro nasa 180. Pwede, siguro mga 250. Para medyo mataas tayo rito.
Kasi dito, pag nilalagyan rin to ng charging line. Pwede ka rin dito mag-charge. Pwede ka rin dyan mag-charge. Kaso nga lang mas pangit no? Kasi para na monitor lang natin yung pressure dyan kasi 180 mahigit dyan Tapos dito talaga mas maganda mag-charge. So, dito lang tayo lagi. Tapos tapos na tayo sa tubo ng condenser. Halimbawa, kung butas ang condenser, gusto natin iligtes, putol. Dito, sa hulihan. Putol. Tapos, putol din dito. Dito ka maglagay ng charging line. Tapos, pwede ka rin dyan mag-flashing. Tara lalabas dito. Putol dito. Dito naman tayo sa suction line. Suction line, ito ang higop. No? Ang dulo, pasok to. Ayan. Unanan sa ayan. Una, halimbawa ito na una. Ito ang tubo. Yan, umito, dire-diretso sa evaporator. Pagpasok, ikot-ikot diyan. Lalabas dito ngayon sa ito, dumiretso na sa capillary. Ayun, ang capillary nasa filter din. Pero ang operation talaga ng hindi ganon, no? Ganito bobomba tong compressor, papasok dito sa discharge line, magdi-discharge line, mag-iinit ngayon yan. Mag-iinit. Pag init niyan, pasok dito, magpipilter ngayon, ipipilterin ngayon para masala yung mga marumi-ruming langis, hindi pumasok sa maliit na tubo ng capillary. Ngayon mapipino ang takbo ng nito. Kasi magkakaroon ng reduce ng prion. Pagpasok na ito, liliit. Tatakbo ng maliit yung prion. Dire-diretso row sa taas. Sa taas, papasok dito. Pagdaan ng prion dyan, dito na magsisimulang magkakaroon ng yelo. Yan, magyayelo na ngayon yan, yung maliit na tubo na yan, dyan sa maliit na yan, magyayelo na yan. Ayan, magyayelo na yan. Papasok na siya doon. Pag nagyelo na yan, yelo na. Nagyayelo na rin to. Nagyayelo na rin. Pag ginayelo na yan, di syempre, yung pinakadulo niyan, syempre nagsimula magyelo sa capillary. Ang pinakahuling magiging yelo na ito, yung dulo naman ng suction line. Ayan. Papasok na ngayon tayo sa suction line. Humihigop yan Kasi dito, bubuga yan Dito, pahigop na naman yan. Yan. Kaya yung iba, pag yung ibang mga technician, ibig sabihin, nagyayelo to. Nagyayelo. Sabihin, sobra sa prion, no? Sobra sa prion. Pero gagawin mo lang, bawasan mo lang. May gauge ka naman, no? May gauge ka. Yan, sobra daw sa prion. Kaya ang trabaho ng prion, ng motor na to, compress. Pasok, discharge. Ikot sa discharge. Makakarating dito. Tapos pipilterin. Pipilterin. Kailangan hindi bara ang filter. Dahil sa maliit na tubo, may ipon yung pressure dito. May ipon dyan. Kasi maliit yung tubo, tataas dito, masusukat nyo. Masusukat to kung lalagyan nyo, nasa mga 180. Sa 180. Mga 180 may gate, mga gano'n. Basta mga 180. Hindi ba basta 180? Tapos, papasok dito na maliit yung prion. Daan-daan doon. Pagdating dito, sinabi ko na sa inyo kanina, lalamig. Magsisimula ng magyelo yan. Sisimula mo ng magyelo yan. Tapos, pagkatapos magsimulang magyelo yan, pupuno yung evaporator. Pag sumobra na yung prion, aabot na agad dito. Yung prion, hanggang sa makarating na sa motor. Huwag nyo paabutin, masisira ang compressor, Kaya kailangan, pwede maligam-gam lang yung lamig, papawis-pawis. Okay lang yun pag nagkakarga tayo ng prion. Yan, mga kabuting-ting. Ganyan dumadaloy ang prion. Dumadaloy. Ngayon, evaporator, alam mo, magliligtas ka ng evaporator, katulad ng sinabi ko sa inyo, dito rin tayo magpuputol. Puputulin mo rin to. Isasarado mo yung, isasarado rin natin to. Puputulin natin yan, ihinangan mo yung dulo, tapos bubunutin yung suction line, ihinangan mo ng charging line para maikabit mo sa gauge. Ang pinakaano nun, kung hindi ka naman duda rito sa evaporator, matibay pa naman, pinakamaganda 100 hanggang sa 150 lang.
Pero mas maganda kung ilagay mo muna sa 100 ang pag-leak test. Kasi pag nag-leak test tayo, tinaasan natin agad. Eh kung wala naman sira, baka natuluyan. Mas maganda kung 100 lang. Evaporator naman, open naman yan. Kasi pag open naman yan, 100 mo lang ilagay. Pag hindi sumingaw sa 100, hindi bumababa ang gauge, alam mo na, good ang evaporator mo. Huwag mo nang dagdagan, okay na yon sa 100. Pero kung mga double door, talaga kailangan mga 150, 150 kasi nakatago yun eh. Pero kung ganitong open, 100, pwede na Ganun lang. Sana may naintindihan kayo man lang dito sa pag-discuss natin ng mga tubo, Halimbawa, sira condenser, lagay mo na lang sa likod. Sira filter, pag sira ang filter, halimbawa, kinakargahan na natin, sira filter, naiipon ang pressure dito. Naiipon, babalik pag barado yan. Pagbalik. Pag tumataas ng hanggang 250. 250, malampas na sa 200, nagbabara ang filter mo. Nagbabara yan. Kasi naiipon dito pag lumataas na. Mataas. Kailangan hanggang 180 lang. Mga 180 lang yan. 180. Tapos, pag umaabot na ng 200 yan, baka yung filter mo kailangan ng palitan, Papalitan mo yun. Di ba, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-leak test. Tuturo natin. Step by step tayo. Dinidiscuss ko lang yung mga tubo, yung trabaho ng bawat tubo. Ngayon naman, ang trabaho naman ng thermostat. At saka kung paano, bakit pag binuksan mo yung pintuan, nagsasabay yung umiilaw. Biglang umiilaw sa loob. Sige, thermostat muna tayo at switch sa ilaw. Sige, iikot ko lang dito na muna tayo. Yan. Ito, sa mga kabuting-ting. Ilaw, ang thermostat, pag sira ang thermostat, ang pwedeng nangyayari sa thermostat, pag sira yan, kumakapal ang yelo. Kumakapal ang yelo. Hindi siya namamatay, hindi siya nag-automatic, etc. Namamatay. Hindi namamatay, O kaya, konting lamig pa lang, nag-automatic na. Sira na rin ang thermostat mo. Kaya, pag gano'n, halimbawa, duda ka sa thermostat, parang namamatay agad ang motor. Ginanyan mo ang motor, malamig naman, hindi naman nagiinit. Tapos, ganito ang pag-testing, kukuha tayo ng namatay. Tiniobserbahan mo ang rep, namatay. Hindi pa masyadong nagyeyelo, namatay na. Tapos, ang gagawin mo, kakapain mo ang motor. Kung hindi nagiinit, ang ibig sabihin nun, buo ang motor mo kasi hindi naman nagiinit Tapos, tanggalin mo sa saksakan, tapos kapain mo to. Ako nagiinit. Kung hindi naman nagiinit yan, duda na tayo sa thermostat. Ang gagawin natin, isaksak natin uli, pakiramdaman natin ang motor. Kung hindi gumagana, steady lang muna tayo, kuha tayo ng tester, Kuha tayo ng tester. Ilagay mo yan sa 220 volt. Tapos testerin mo ngayon to. Pag isang terminal, tumbok mo yan, Pag hindi pumalo, pag wala ka nakuhang reading, ibig sabihin, nag-open yung thermostat mo. Nag-automatic agad, kaya wala kang supply na nakukuha ngayon sa motor. Walang supply dyan, walang supply. Ngayon, ang gagawin mo, para umandar uli ang motor, aanuin mo lang yon para ite-trace mo lang, bubunutin mo yung dalawang wire dyan, pag-jumperin mo, katulad nito. Kaya sandali, tatanggalin ko lang Ayan, tinanggal ko na mga kabuting-ting. Ayan, kukunin mo lang yung dalawang wire na nakasaksak dyan, Kukunin mo lang yung dalawang wire na nakasaksak dyan. Yan. Tapos,
igaganyan mo lang. Pag-aasawahin mo lang, ha? Sandali, ha? Kukuha ka lang ng ano. Yan. Babalatan lang natin. Teka, babalatan ko lang muna sandali mga kabuting. Pag-aasawahin mo lang yan mga kabuting-ting. Ha? Gaganyan mo, pag-aasawahin mo lang yan. Para magdikit. Yan. Gaganyanin mo lang yan. Okay lang yan pag shorten. Okay lang yan. Switch lang yan eh. Pag pinihit mo, halimbawa kasi pinihit mo na, sinagad mo na. Ganun pa rin. Madali pa rin siya mag-automatic. O kaya ayaw gumana. Di ba? Sinaksak natin. Hindi gumagana. Nag-trace tayo rito. Nag-trace tayo dyan. Hindi gumagana. Kahit naka-on ng thermostat, ilagyan natin. Pwede rin yun. Ano ba? Hindi umaandar. So, ganito mga kabuting-ting ha. Pag ang thermostat namamatay-matay, madali siyang mag-automatic, pwede ring sira yun. Tsaka kahit hindi umaandar, halimbawa, inon mo na. Ayaw pa rin. Ang gagawin mo, ite-trace mo lang rito, isasaksak mo, tapos, tetesterin mo. Pag walang voltahe, duda na tayo sa thermostat kasi walang supply eh. Ha? Ngayon, ang gagawin mo, pwede mo na lang testerin yung thermostat. Kasi baklas lang to, kaya madali lang to. Pero kung talagang hindi baklas to, hindi natin makikita yan dyan. Talagang magbabaklas ka ng evaporator. Kung hindi baklas yung mga kabuting-ting, babaklasin mo tong evaporator na yan. Nako, magkakandahirap tayo niya. Kaya, ganun munang troubleshoot ang gagawin muna natin. Halimbawa, ganyan. O, ganyan. Kung ano yan, babaklasin mo yung evaporator na yan. Para makita natin thermostat. Ganun ang gagawin mo. O kaya, testerin mo yung thermostat. Testerin mo. Patulad ng ginagawa ko na yan, testerin mo na lang. Ngayon, pag ginanyan mo na mga kabuting-ting, wala pa rin talagang voltahe, nasa wiring na yan. Pero, ganyan lang ang pag-troubleshoot ng thermostat. Ano? Ganyan lang. Okay? At saka ano, wag niyo puputulin to. Ha? Tingnan niyo kung ang thermostat. Tingnan ng thermostat. Pag naputol to, mga kabuting-ting, naputol to. Yan, yung pinaka-pointer ng thermostat, yung wire na yan. Pag naputol yan, mga kabuting-ting, sira na ang thermostat. Pag o-open yan, di gagana. Kaya, sa mga rep natin, mga kabuting-ting, pag nakita natin yan, na nakadikit yan dito sa evaporator, kasi sumusukat ng lamig yan para kung sakali na rate niya na yung tamang lamig sa sinukat natin sa nakasweating tayo, mamamatay yun, no? Kaya ito, wag natin puputulin. Delikado to. Okay. Tapos ito mga kabuting, ito naman ang ilaw, no? Ito ang ilaw. Ito ilaw. Pag binubuksan yung pintuan, pag binubuksan kasi ito may switch to, no? Pag nakalubog yan, nag-o-open sa loob ang switch, nakapatay. Pag yan gumanyan, kailangan mag-on dito. Nagdidikit siya, nagsi-switch. Ganyan ang operation ng ilaw, no? Pag ginanyan mo, yan. Pag yan nakabukas ang pintuan, mag-iilaw yan. Dahil dito, umaangat kasi to. Yung ano na yan, yung switch na yan, umaangat kasi hindi natutukuran. Pag yan nakalubog, hindi siya nagsi-switch, nag-o-open. Ngayon, pag binuksan yung pintuan, tutulak na naman to, dalawa na sa pagkakatukot, iilaw yan. Kaya ganun lang yung mga kabuting-ting. Ito naman mga kabuting-ting, ang ano, tatanggalin natin. Ito ang tawag rito, overload. Ano? Overload yan. OLP kung tawagin. May mga motor na walang overload. Babasahin nyo lang rito sa description niya kung meron siyang nasa loob yung overload nakalagay doon. Parang internal, no? Tama ba yun? Nasa loob yung overload niya. Isa ilalagay nyo lang kung may thermal na overload sa loob, no? Na minsan nasa loob eh. Paano nagbukas tayo ng motor ng aircon, motor ng etc. Na basta sa compressor, basta galing sa aircon sa ano, minsan nasa loob talaga yung overload niya. Titingnan nyo na lang dito sa diagram kung meron siyang nasa loob na overload.
Ito, nasa labas ang overload nito. Ito, relay. Ang trabaho kasi nitong overload na to, pag yan nag-init, anbawa, pag nag-iinit ang motor, may sira ang motor, parang breaker to. Mag-o-open yan, nag-o-open. Nag-o-open ang motor. Pag nag-init yan. Tapos, pag lumamig uli yan, matatouch talaga natin na, may problema yung motor, no? O kaya yung relay. Maapektuhan tong overload. Kasi uugong ang motor, ma-overload yun. Kaya ang gagawin, pag sinabing overload, pwedeng nasobrahan ka ng preon, mag-overload ang motor, magpo-protect din dito. Ang trabaho nito, pag eto namamatay, huwag natin sabihin na sira na kagad, no? Halimbawa, ang overload nagpo-protect, ginan mo mainit, tapos pag lumamig to, magko-contact na naman, tik gumagano niya. Ang trabaho niya, namamatay-matay talaga yan. Pag natin sabihin na, pag may continuity yan, buo yan. Pag yan tinester natin dito, pumalo sa 0, buo yan na. Walang resistance yan, 0 ang niyan, 0. Ito, may resistance to. Yung mga 15 to 5, mababa yun, buo pa yun. 15 hanggang 5 ohms, 20 ohms, buo yun. Yung 33 ohms, yun, ang freezer yun, makaka-reading ka talaga. 30 ohms, halimbawa, kailangan mo sa freezer. Huwag ka basta-basta dadampot ng relay. Kailangan testerin mo, 33 ohms. Yan. Ang sira niya, wala siyang resistance. Pag tinester mo, resistance, kaya umaalog. Pag ginanya mo, umaalog-alog. Sira na yon. O kaya, pero may ganito talagang umaalog buo. Yung may coil na malaki. Yung merong coil na nakikita natin sa ibabaw. Kung pag ginanya mo yun, umaalog talaga yun. Pero ito, pag umaalog to, sira. Sira yan. Tapos mga kabutiting, sa susunod ang gagawin na natin dito, kasi dapat marunong kayong mag-tester kasi sa susunod te-testerin natin yan, magte-tester na tayo. Dapat marunong kayong mag-tester. Kung hindi pa kayo marunong mag-tester, manoodin nyo yung vlog ko sa kung paano gumamit ng tester. Manoodin nyo na para kahit paano matutunan nyo, makakuha kayo ng idea kung paano mag-tester. Manoodin nyo yung vlog ko na yun kung paano gumamit ng multitester. Para sa susunod nating video, magte-tester na tayo. Sana marunong kayo mag-tester. Hanggang dito na lang muna tayo kasi busy si Master Butingting. Talagang ganun lang. Tinuro ko lang muna sa inyo yung mga tubo. Dahil sa susunod, bibili pa ako ng torque ng map gas. Kasi mga kabutingting, ang gamit ko rito acetylene acetylene. Ang gagawin ko kasi, bibili ako ng yung map gas, taplete. Yun ang gagamitin natin kasi siyempre, lang tayo, portable lang kailangan natin kung personal use lang naman natin gagamitin. Kaya ituturo natin map gas ang gagamitin natin kung paano gagamit tayo ng map gas para magaya nyo na lang kasi ganoon na lang yung gamit na kailangan lang. Alam mo, kung sa bahay lang naman ikaw gumagawa ko yun, gusto mo nag-home service ka lang, pwede. Kasi itong gamit ko mga kabutingting, hindi ko kayo matuturo maghinang. Kasi kahit sabihin yung tinuturo ko maghinang, kung wala naman kayong katulad ng acetylene, mga ganyan, mga gamit na ganyan, hindi mo rin magagawa yung rep. Kasi yan ang natutunan mo Kaya ang gagawin natin, map gas. Map gas ang gagamitin natin. Kaya sa susunod mga kabutingting, sana may natutunan ka rito sa pagkukumpuni natin ng ganyan, yung pag-troubleshoot. Sa susunod, ituturo ko sa inyo kung paano maghinang naman. Pero map gas ang gagamitin natin, hindi acetylene. Hindi tayo acetylene mga kabutingting. Map gas ang gagamitin natin mga kabutingting. Para mura lang yan mga kabutingting. Kaya sana yung mga baguhan pa lang dyan, gusto talaga matuto mag-produce kayo ng map gas para makasabay kayo. Para matutunan nyo. Ganda rin matutunan tayo ng rep. Ganda rin ito mga kabutingting. Sana matutunan nyo to. Okay, susunod na mga kabutingting. Salamat at pinanood nyo itong video ko. Thank you sa inyo mga kabutingting.